Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. At narito po ang inyong likod, Brother Robert, at magbibigay lang po ng maikling paalala sa atin sa pamamagitan po ng isang Bible devotion. Ang pamagat po nito ay maging masipag para sa Panginoon. Ang text po natin gagamitin ay nagmula po sa Colossus chapter 3 verse 23. At ang sinasabi po ay ganito: "Ano man ang inyong ginagawa ay gawin ninyo ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao." So, ang context po ng verse po na ito sa Colossus chapter 3 ay tungkol po sa bagong buhay ng isang Kristiyano kay Kristo. So, tinuturuan po dito ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya na iwan na ang dating pamumuhay at mamuhay na may kababaang loob, pagtitiis, pagpapatawad, pag-ibig, at kapayapaan. So sa Colossus chapter 3 verse 23 po hanggang 24, 22, 23, 23 and 24, ang direktang kausap po talaga rito ng Apostol Pablo ay yung mga alipin o yung mga manggagawa po noong panahon nila. So sinasabi po ni Apostol Pablo na wag lang silang gumawa ng mabuti kapag may nakakakita, kundi gumawa ng tapat sa buong puso dahil ang tunay nilang pinaglilingkuran ay ang ating Panginoon. So, sa akin po explanation, ang pagiging masipag ayon sa talatang ito ay hindi lang po basta pagiging hardworking. So, ito po ay kasipagan na meron pong tamang puso. So, hindi tayo gumagawa para lang mapapuri, mapansin, o magkaroon ng mataas na tingin sa ang mga tao sa ating paligid, kundi gumagawa po talaga tayo ng naayos at dahil alam po natin na ang Diyos po ang tunay na nakakita at ang ating pinaglilingkuran ay tanging ang Diyos. So, kaya sa trabaho, sa ministry, pag nag-aaral po tayo, lalo malapit na po ang pasukan ng mga bata, pero dito po pala sa US ay ang mga bata ay summer pa lang po yata. So kahit sa mga simpleng gawain sa bahay, dapat natin gawin ito ng ating the best kahit na walang pumapansin sa atin o walang bumabati. Pero maganda po na babati po sila para atin po na-appreciate yung mga taong gumagawa ng mabuti. So, ang tunay na kasipagan po kasi talaga ng isang Kristiyano ay nagmumula talaga galing sa puso na nagsasabing, ginagawa ko to para po sa aking Diyos, sa aking Panginoong Hesus dahil siya ang aking Panginoon na pinaglilingkuran. At hindi po talaga ito para sa tao. So, sa trabaho o anuman pong career na meron kayo, maging sa ating mga pang-araw-araw na buhay. So, sa application po ay kapag napapagod po kasi kayo sa trabaho o kahit po sa ministry lalo o sa mga responsibility niyo po sa buhay, alalahanin niyo po na hindi sayang po ang pinagsisipagan niyo po o yung pinagtatrabahuan niyo dahil ito po yung ginagawa niyo po sa Panginoon, may nakakita man o wala, nababati man o hindi. So, maging masipag lang po dahil hindi naman po dahil may taong nakakatingin, kundi dahil ang Panginoon ang tunay nating pinaglilingkuran. So, tayo po ay manalangin. Panginoon, tulungan niyo po kami na maging masipag, tapat, at buong puso sa lahat ng aming mga ginagawa. At turuan niyo rin po kami na huwag magtrabaho lang para sa aming mga sarili o huwag kami magtrabaho para mapuri, kundi para talaga gumawa ng may pusong naglilingkod sa iyo, aming Panginoon. Palakasin mo po ang aming pananampalataya kapag kami napapagod at iasa po sa inyo ang lahat. At ipaalala lang po sa amin na ang bawat mabubuting gawa na aming ginagawa ay para sa iyo. At hindi po ito nasasayang dahil ito po yung may reward dyan sa langit. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen.